Ganda ng San Malo. Hello guys, magandang araw. And dito tayo ngayon sa San Malo. Daming gala dito. Ayan guys, shoutout sa lahat. Thank you so much sa support. And thank you so much sa mga nag-subscribe and naka-follow sa FB page ko sa Kabutika TV. And for today's video guys, ayan, shoutout sa mga na-renew. Maraming hindi rin na-renew. And ayan, pagkakataon na ng mga mandirigma na makapasok. Ayan guys, galingan nyo kasi sa trabaho para ma-renew kayo. Kasi pag hindi nyo ginalingan, expected mo na yan. Panay sick leave ka, absent. Alam mo na yun mangyayari. And ayan guys, dito sa Macau, pag nag-renew ka, dito sa Macau, depende yan. Depende yan sa agency. Kung saan ka dati nag-apply na agency at doon ka nakapasok, doon ka rin magre-renew. Ganon. Cleaner ka, kung nag-renew ka, yung mga ano dito guys, depende kung ilang buwan ka marirenew. Mayroon mga 3 months lang yung visa mo. Yung visa kasi guys dito is nakadepende yun sa, parang yun yung visa mo, is yun yung kontrata mo. Example, yung visa mo is 3 months nung nakapasok ka. And ganoon din, 3 months lang din yung ano mo, yung contract mo. Kung kailan matapos yung visa mo, doon din matatapos yung ano mo, yung kontrata. Ganon. Kaya pag 1 year ka, yung binigay sa'yo ng immigration, pag nakapasok ka na sa trabaho, 1 year, 1 year lang din yung ano mo, contract mo. Yun. Kung ilan yung visa mo, ilang buwan, ilang taon, yun din yung visa, yung ano mo. Yun din yung kontrata mo. Ganon dito sa Macau. Walang ano eh, hindi katulad sa ibang bansa na pipirma ka sa contract na 2 years ka sa company. Hindi. Dito kasi kung magkano, kung ilan yung binigay ng immigration, pag nag-process ka ng papel, pag nakapasok ka na sa company, yun din yung ano mo, contract mo. Doon lang matatapos. Yan. Pag na ano ka, good performance ka naman, i-renew ka nila. I-renew ka ng company na papasokan mo. Ganoon guys dito. Hindi yung malalaman mo agad kung ilan months ka, hindi. Dito, kung doon mo lang malalaman na ilang months ka sa company pag ano, pag naano ka na, binigyan ka na ng immigration ng ano. Kasi immigration yung bibigay sa'yo ng visa eh. Visa. Kasi pupunta ka yan sa immigration, pag na-okay ka na after 1 month, pag fingerprint, doon mo na malalaman kung ilang ano ka, ilang months ka. Bibigyan ka nila, yan, doon mo na malalaman. Kasi una niyan is bibigyan ka ng, pag nakapasok ka na sa trabaho, bibigyan ka niya ng, ano, ng 30 days. Ano ka niya, na provision. 30 days dapat guys, galingan nyo yan. Galingan nyo. Kasi pag di nyo ginalingan, pwede ka niyan ma-reject. And then pag na-reject ka na, wala na. Ban ka niya ng 6 months. Hindi ka naman bansa. Pwede ka mag-apply, sim pa rin yung trabaho mo. Ganun. Ganun, kailangan mong galingan. Tapos, ganun. Kaya galingan nyo para makapag-fingerprint kayo. Kasi pag nakapag-fingerprint ka na, after 1 month, doon mo na malalaman kung ilang years ka, ilang months. Ganun. Dito guys, pag nag-renew, may bayad. Magbabayad ka. Depende sa agency kung magkano babayaran mo. Kasi may mga agency na kung magkano binayad mo dati na placement, yun din babayaran mo. Example sa sa Green Tech. Green Tech guys is ano yan eh. Yung mga gardener yan. Hawak nila gardener. Yan, Green Tech. Tandaan nyo yung Green Tech na agency dito sa Macau. Ang laki ng ano nila, renewal, 15. Di ba, sakit sa bulsa.
i-renew ganun. 'Di ba? 15. Meron din 2,000 lang. Process lang naman yun. Process lang ng papel mo doon sa immigration para i-renew. Tapos, ibibigay mo sa agency yung blue card mo. And then, ibabalik ng agency. Pag na-okay na doon sa immigration. Ganun. Ganun guys. May bayad dito yung mag-renew. Pag nag-renew ka, may bayad. Kaya expected nyo na yun pag at least alam nyo na ngayon habang wala pa kayo dito sa Macau, gusto nyo magtrabaho dito, alam nyo na pag nag-renew ka, magbabayad ka sa agency kung sino nag-process ng agency nung pagkapasok mo sa trabaho sa company, yun din magpa-process sa'yo sa renewal. Yan, ganun. Pero yung iba, ibang direct, yung iba, hindi lahat may bayad. Yung iba, magbabayad ka lang 100, yung mga direct na mga company. Yan, example sa mga agency lang to sa mga company ng mga 5-star hotel, ganun. Wala na silang binabayaran na every renewal, wala na. Siguro mayroon na ata 100 ganun. Yan sa Easy Clean, 100 lang babayaran sa renewal. Easy Clean na Sa naman sa mga ibang cleaning company, mayroon 2,000 lang, 3,000, 4,000, ganun. Yan short yung mga direct ng mga company, yung mga 5-star hotel, sa mga MGM, ganun, kasi wala na silang binabayaran yan. Sa mga agency, sa mga, example, sa mga cleaner, yan, meron yan. Meron yan, pero maliit lang babayaran. Hindi na yung, kung magkano binayaran ang placement, hindi na ganun. Kaya list na rin, di ba? Meron babayaran, kaya mahirap. Dito sa Macau, pira. Pero dati wala naman ata yun binabayaran. May Pilipino lang na naman yung may dito eh. Lahat na reverse dito nung pumasok mga Pilipino eh. Kumbaga, yung policy ba na na iba. Dahil kalukuhan ng mga Pilipino. Mga Pilipino talaga ayaw magsalita ng masama. Kakasala ako eh. Ganun. Kaya guys, yun lang may share ko. Kung nag-renew ka dito is may bayad. May bayad yung renewal dito sa Macau sa mga agency para ma-renew yung papel mo. Pero sasabihan ka naman yan kung ma-renew ka, hindi. 1 month before. Yan. Sasabihan ka niya, renew ka. Pagdasal mo ma-renew ka. Dapat good performance ka para ma-renew ka. Yun lang guys yung i-share ko. Thank you so much and God bless sa lahat. I love you all.